Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, ang pag-uusapan natin dito yung mga in-screen kong stock kani-kanina lang, yung mga possible umakyat ngayong week na to. So abang-abang tayo guys no sa mga stock na ito. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget click possession of this PH lalo sa mga newbie, may nakalaan akong playlist sa inyo guys. So check nyo tong playlist na to guys, yung buy signal lesson. So dito sa buy signal lesson guys, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend. So may tatlong klase tayo kadalasan sa market, uptrend, sideways, downtrend. So dinidiscuss ko dyan yung paano yung buy signal o position at exit signal or sell signal, at saka yung position sizing at saka yung risk management. So check nyo lang itong buy signal lesson at saka yung iba pang lesson. So nasa baba ng description below, check nyo na lang. At huwag nyo rin kalimutan guys, check nyo din yung 10% gain monthly rule, yung rules na ginagawa. 3 months ko siya ginawa. So, check nyo din yan. So, possible may bibigay din ako sa inyong share or may i-share ako sa inyong idea kung paano ko tinitrade or ini-execute yung mga trades ko. So, ganun din dito guys sa my earnings or loss in stock market na. So, huwag nyo kalimutan guys na like ang ating Facebook page, Positional Traders PH, pwede kayo mag-message dyan regarding stock. So, pwede kayo magtanong or magpa-insight. So, nagpo-post ako dito guys. Check nyo lang din dito yung mga post ko. Ayan. So, pwede kayo mag-post yan. Lalo dito guys sa Call Financial Traders Investors. So, pwede kayo dyan mag-post guys, no? About stocks. So, ayan guys. So, pwede rin kayo dyan mag-message. So, simulan natin dito guys kayo, no? Dito tayo magsimula sa pinaka-una. So, naka-filter na kasi to. Okay to go. So, ito guys yung mga tinitingnan ko na possible na abangan ngayong week na to. So more on position lang din dito guys, no? Kay Tugo. So tingnan natin, no. So si Tugo, ang RSI nito guys, so nasa dito pa sa level ng 68. So more on position lang pala, more on position lang to. So MACD nito bullish na rin. So net profit may pumasok siya ng 1.87k. So ayan guys, no. Buy signal, just in case makuha nyo dito sa malapit sa 9 pesos, kunin nyo guys. Kasi at tinitingnan natin dito guys, at least mga 6 months from now. Kasi yung price nito, before pandemic, at tinitingnan natin dito, possible dito sa area na to, ito. Before pandemic, ayan yung level. January. So dito sa level na to, tapos naghihintay tayo ng breakout. Kasi nga yung March, ayan bumaba siya ng March, naka-recover na siya. So breakout ang hinihintay natin dito kay to go. So just in case sa 9.5 breakout, so just in case makakuha kayo malapit sa 9 pesos or mas malapit sa 8.38 at 36, yan ang kuha mo. Kasi ang tinitingnan ko dito guys, isa pa yung yung moving average 100 at saka 200, yung pang long term, nasa ilalim na yung yung moving average at saka crossover pa ng 20 at saka 200. So long term. So ayan guys, so net for income nila, so negative sila ng 309.92 million. Pero compare last year, mas positive pa sila ngayon. Grabe, no? Opposite. So ang laki pa lang na loss nila last year. Next natin. So yan lang, mga position lang guys, no? Tinitingnan lang natin yan sa mga long term. At least mga, pwede natin hawakan ng mga 6 months hanggang kung kaya nyo mga 1 year, 2 years, hawakan nyo. So, AGI tayo guys. Ayan, so bullish ang MACD natin. Yung RSI, yung net foreign natin may 35.61 million. Yung RSI nito guys, so may history naman na RSI guys, kaya okay lang din to. So as long as okay yung intact yung volume, walang problema sa RSI. Basta kapag malapit na dito sa around 81 or 80, pag profit taking muna kayo, tapos hintay muna ng pullback. Tulad nito, nagkaroon siya ng pullback dito sa 56 umakyat. Bumaba ulit, akyat na ulit. So, hintay din kapag malapit na sa 81, so magte-keep profit na kahit na 50% ng buying power mo. So, dito, ang pinaka-idea dito guys, ito, March to. So, ang just in case nung January, anong price niyo ng January ito? So, ang tinitingnan natin dyan, mga after 6 months, mga ganitong presyo, mga above 11 pesos. So, sa ngayon, dahil sa mga March, ang tinatarget lang mo natin yung 10 pesos. Ayan. So, buy signal. So, mayroon ka pang
12% na possible. So dito pa lang sa area na to, malapit sa 7.68, buy signal na tayo. So nagkaroon pa ulit siya ng breakout. So ayan ang breakout, no. So ayan yung nagkaroon ng breakout, may volume pa. Check natin pro, ang ganda ng earnings niya, 2.2 billion. So ayan guys, no. Check nyo lang din to. So kung okay sa inyo, kasi ang gusto ko kasi dito yung ano, yung moving average 200 at saka 50 nag-crossover na siya. Ayan, no. So nasa taas na yung 50. So ayan ang mga tinitingnan natin sa mga long term. So next natin si Ani. So check nyo lang yung mga fundamental nito guys, no. So huwag nyo kalimutan yung mga thumbs up natin guys. Maraming salamat. So thumbs up tayo dyan guys. Maraming salamat sa inyo. So net MACD, bullish na bullish guys. So net power may lumabas na 1.89M. So si Ani, maganda ang ano nito guys. Maganda yung earnings niyan. So RSI nito maganda 61. So yun yung mga range na gustong-gusto ko pa na mga pinapasukan. May history naman din siya na ganito kataas, oh. So kaya wala ring katakot-takot guys, no. So around 74 or ito pa palang high. So may 77. So okay lang din. So ito yung mga gusto kong average sa ano um, sa RSI. So itong ang target dito guys, kung nakabili ka dito malapit sa 8 pesos, mas maganda, or dito 7.65, hold mo lang. Ngayon kung makabili ka lang ngayon dito, hold mo lang kasi nga yung earnings nito stable naman siya, oh. 32.74M yung earnings siya ngayon. So, ang hinihintay natin diyan yung breakout. Ngayon kapag napasag yan, ito kasi ang tinitingnan natin dito, oh, guys, medyo mataas yan. So, siguro mga 6 months from now o 1 year from now, yan ang tinitingnan natin guys. So, kung kaya mo i-hold to, i-hold mo lang, malaki kasi return. Ayan, no? So, 46% yan kung kaya mo i-hold si Ani. So, maliit lang yung, kapag nabasag yung 7.65, cut loss na. Next natin video. So, huwag niyong kalimutan guys yung thumbs up natin guys. Maraming salamat. So, RSI nito nasa 53, MACD. So, bullish pa rin, may momentum. So, dito kay video, tinitingnan natin to at least 1 year from now. So, ang target mo dito, hold lang to, buy ka lang malapit sa 90 pesos. Kung makakuha ka dito, malapit sa 8.674, mas maganda. So, ayun ang tinitingnan natin dyan yan guys, yung return. So, 22% ang return yan sa breakout. So, yan ang tinitingnan siguro mga 6 months from now or maximum 1 year. So, hanggang mawala yung COVID natin. Kasi, noong time na normal pa, ang price niya nandito sa level na to. Oh. Ito, tinitingnan natin yung level niya na 155. So, mababa pa siya. So, kahit dito during March, oh, nandito sa level na to. Kahit dyan lang muna. Medyo magandang balik nito kapag makabalik to before pre-pandemic, no. Ayan, no. So 50%. So buy signal tayo dito guys kay video. So mas malapit sa 88 or dito sa level na to ng 89 or 90, mas maganda kung makukuha mo. So abang-abang lang muna ng pullback ng unti. Ang pullback nito moving average 50, 89 pesos point 91. Ayan. Next natin, BSC. Ayan. Basic energy pa to. Huwag niyong kalimutan guys yung thumbs up natin. Maraming salamat guys. So, ito guys, MACD nito, reversal na to guys, no? So, ang tinitingnan ko lang dito guys, yung yung RSI na to. Ang RSI nito nasa 61. So, ang isa pa, tignan natin earnings ito. So, -4. So, 44 million. So, ang negative siya sa earnings, no? So, ang tinitingnan ko dito, guys, kung sakaling makukuha mo malapit sa 21.2142, mas maganda. Kasi hindi naman siya bumababa dito sa level na yan, no? Ito yung huling retest niya, pinaka-low niya,
21.30. Kung makukuha mo malapit sa 20 dito, mas maganda. Yan ang tinitingnan ko diyan kay BSC. So kahit mga 10,000 lang, kahit mga 20,000 lang, ayan, basta hindi nababasag tong 0.2096 na yan. Mas maganda. Kung makukuha mo siya mas mababa, mas maganda. Check na natin. So kung dito mo makuha sa around 0.2142, so 2%. So ayan, kapag na-break yan, abang ka na lang dito muna sa 0.2190. Ayan. Next tayo, si C. Chelsea. Mulang pa. Umagal ah. Okay, CC guys. So, dito alam naman natin. So, medyo clear na sa atin yung issue kay dito holding. So, ito kung hindi ka sure doon kay dito CME, mas dito ka na lang kay C kasi mas sure pa ang connection nito sa telco. So, net for may lumabas sa 7.47 million. So, MACD natin. So, wala pang sign of reversal. So, napaka-close. So, mga 3 days, 2 days, kaya mag-close kapag maganda momentum. Ang SI nito guys, 655. So pinaka-idea dito kay una muna kay C. Kung makakuha ka dito malapit sa 5.70. So ayan, maganda sana no. Yung sa lumo dito 0.81 maximum ng take natin. Sa bounce. Kapag bounce tinitingnan natin yan guys no. So 9% din pala to. Ayan no. So 9.4%. So maganda sana. So dito, ang lamang mo dito, kung makakuha ko muna dito sa malapit sa 5.7, tranches buy. Tapos, kapag nabasag yan, abang ka sa 5.31. So, yan ang ito yung mga level mo, 5.31, 5.5. Yan ang mga abang mo. Kasi ang pullback nito, dito sa 4.8, just in case medyo nagkabuusan, ang titingnan mo lang lagi dito, yung 4.81 na pullback. So, moving average ng 50. So, from uptrend, ayan. Pero, as per sa EMA 5 at saka EMA 10 natin, buy signal siya. Ngayon, just in case, tingnan natin to, kung sakali, mas malapit naman siya sa 5.31, itong EMA 21, so, baka mamaya saluhin sa 5.53. So, yan yung mga level na yan, just in case medyo gusto mo naghihintay ng mga baba muna ng unti, tingnan mo na itong 5.7, tapos itong 5.3, or itong medyo malapit dito sa 5.53. Yan mga hihintayan mo. So ang resistance pa rin natin, 6 pesos, yan matibay pa rin. Bumaba kasi siya 6 pesos. Then next resistance natin, 6.5. Next tayo, si CHP. Ito, pasok to sa natin, sa buy signal natin, sa mga buy and hold. Itong CHP. So, dito CHP, MACD nito, so ayan, so may momentum pero wala pang sign of reversal. So may lumabas na foreign. Yung MACD nito, yung RSI nito guys, ayan 56. So magandang may momentum pa rin yung kahit na basag na rin naman downtrend niya sa RSI niya. Ayan. So sideways ang laro. So ang just in case makakuha kayo malapit sa 1.57 dahil nga ayan, na-break naman ni yung divergence niya, ayan no. So nagkakaroon siya ng sideways. So paangat naman yung RSI niya. So mas maganda kung sakali makakuha ka 1.57 buy and hold kasi nga tinitingnan natin to long term. At least kaya mo siya hawakan ng minimum ng 6 months tapos onwards no. So moving average 100 at saka 200 crossover na rin. 200 at saka 50 crossover na rin. At saka ang gusto ko sa kanya, yung EMA 21 sumusunod lang sa buntot sa pinakababa. So ayun, so EMA 21 natin sa 1.6. So just in case makakuha ka malapit sa 1.57, buy mo. Ngayon, kung sakali nakakuha ka diyan, pwede ka naman mag-sell kahit 50% kung just in case nauuntog dito sa 1.77. Kung ganun ang mga plano, pwedeng ganun ang game plan mo dito kay CHP. Ngayon,
Kung sa tingin mo mababasag yung 1.76, hintayin mo tong 1.92 na to. So, ayan. So, ayan guys, yung 1.92. So, yan ang mga tinitingnan natin kay CHP kung paano natin lalaruin yan. So, next natin is CP. Ayan. So, SCP guys, huwag niyong kalimutan thumbs up natin guys. Maraming salamat. MACD nito, ayan, bullish. So, buy signal na rin. RSI nito guys, nasa level ng 61. So, buy signal nito near 7 pesos. So, first TP, talagang 61 pa lang ang RSI nito, possible pa yung 9 pesos. So, pero hintayin muna natin yung breakout natin dito sa 7.676. So, 5% yan. Next TP mo, ayan So, 22% yan. So, medyo abang-abang lang din. So, kung sa tingin mo, mapapasag yung 7.6, add ka na lang ulit. Buy ka lang ng kahit unti lang dito. Kapag mapasag yung 7.76, add ka na lang. Then, ito na ang target price mo, 9 pesos. Ayan. Next tayo. Si EI. So, kay EI. So, EI, check natin. MACD nito, parang sign of reversal na to. So, pwede by Monday reversal to kapag nag-green yung candle natin. So, RSI nito 59. Position lang din to guys, no? So, moving average 200 at 50 crossover na rin. So, ito 100 na rin. So, kung long term mo siya titingnan, maganda siya hawakan in long term. Ngayon, ito guys, no? So, ito maganda ma-break dapat mga 7.81, umangat siya at ma-break out tong resistant muna tong 8.03 o 8 pesos. So, ang target mo dyan, 9 pesos. So, buy near, kung makakuha ka dito malapit 7.2, dyan na lang kuha mo. So, ayan ang target guys, 17% yan sa 9 pesos guys, no? So, ayan, hold lang muna, mga ilang linggo. So, makakarating, huwag nang magkaroon ng bad news, no? So, next natin si Euro. So, may nagre-request din talaga nito. So, nakita ko rin na maganda naman yung buy signal nito. Sinama ko na rin. So, MACD nito, bullish na bullish, buy signal. Ngayon, RSI nito. So, ayan, RSI nito guys, 68. So, may history naman din siya ng 76. Check pa natin kung meron pa. 81. May history naman 81. So, wala na. So, ayan mo na 81. So, pwede pa to. So, kahit mag-up ka lang ng mga 5%, TP ka na. So, dito, kahit mag-up ka lang ng mga 5% sa euro. Kasi nga, so, tinitingnan din natin to na nakakonect doon sa mga vaccine natin. So, 2.2, 4%. Just in case nakabili ka nito, pwede ka mag-TP dyan kung nakakuha ka sa 2 pesos. Ito ang pinakamagandang TP natin dito sa 18.26%. So, ayan. So, mag-break to. May volume kasi guys. Dalawang araw yan. May volume. Ito, may volume to. Ang volume nito, 1.45. Next volume, nasa 3.86. So, yun ang tinitingnan natin yung volume guys. No? So, moving average 50 at saka 100 nasa ilalim na rin. So, ayan. Next natin, si Green. Ayan. So, huwag nyo kalimutan guys yung thumbs up natin guys. Ayan, thumbs up natin dito guys. Maraming salamat. So, MACD. MACD nito bullish. Net power may lumabas. So, dito RSI. So, RSI nito 65 pero may history siya ng 81. Okay. Well, ano to? Magandang earnings nito eh. So, up pa siya ng 21% compare sa last year. So, negative lang siya ngayon ng 7.33 million. So, medyo may improvement based on last year nila. So, dito guys, tinitingnan natin kasi to si Green. Long term guys, no?
So kung nakikinig siguro kayo doon kay Mr. Fernando doon sa KISS na topic regarding green. So may magandang future na ano to, ah, magandang future na vision ng owner. So tingnan nyo, panoorin nyo yung KISS ano ni Mr. Fernando doon sa YouTube niya. So maganda yung long term nito. Kaya kung ikaw nakabili ka din, kita mo no, kung sakaling nakabili ka dito sa bottom, no, genius ang dating, no, tapos nag-hold ka. So mayroon ka ng 233 ang percent, 233. Ngayon, ang book value nito, base doon sa napapakinggan ko sa kanina lang sa KISS, so nasa around 4 pesos yung book value o 4.5. So mga ganon guys. So masyado pang mababa kung nasa 2.56 pa lang siya. So maganda siya gawin siya sa long term. Ngayon, isa tinitingnan ko dyan dito, so ito yung mabasag itong level na to. Ito guys, papakita ko sa inyo guys. So buy signal lang talaga to si green. Hold mo lang to ng matagal. Itong 3.35 ang gusto ko makitang mabasag. Kahit ito na lang TP mo, pwede naman. Na 3.35. Ayan. Head and shoulder din pala to. Ayan. So, yan ang tinitingnan natin, 3.35 kay green. Kahit dyan alam mo na yung TP mo, kung ayaw mo siya i-long term. Yan lang mo ang target price mo. So maganda ang fundamental nito ni green. So panoorin nyo guys yung video ni Mr. Fernando Martinez, no. So nasa group chat yan, i-forward naman. So huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin guys. Holcim. So, Holcim. So, tinitingnan natin to si Holcim long term. Huwag nyo kalimutan guys yung thumbs up natin. MACD, up, bullish na bullish. Check natin yung RSI nito. So, RSI. So, ayan, napaka-importante ng RSI natin. Ayan. So, 65. So, ayan, may mga history naman dyan siya dyan. So, 68, ayan pa. So, 73. So, 75. So, okay lang. So, di close. So akin, tinitingnan ko kasi dito kay Holcim guys, long term. Kasi nga, yung sa long term natin, yung moving average, yung 200, 100 at saka 50, nag-crossover na. Kasi dito, that time, hindi siya natuloy dito sa level na to. Yung, kasi yung 100 nasa ibabaw pa. Ngayon, dito, maganda na siya tingnan kasi yung moving average 100 niya, nasa ilalim na. So, ang layo pa ng 200 niya. Next, ang tinitingnan kong target price dito, kung 6.17 to, itong 7.67 muna kung kaya mo. Yan, hold mo muna. Yan yung level na yon. Ngayon, before pandemic, ayan, itong May pwede rin yan. So, tinitingnan din natin yung May. Tapos yung March, yung taon na to, 2020. Yung March, ito, grabe nga, hindi nga siya bumaba masyado nung March. So, ayan guys, yung tinitingnan natin. So, November 20, itong tinitingnan natin dito kasi January. Ayan. January tinitingnan natin yan, yung before pandemic. Ayan. So, ayan, mga 124% ang target mo dyan kung kaya mo siya i-hold ng at least 2 years. So, para makarecover yan si Holcim. Ayan guys, no? Next natin si LC. Buy signal tayo dyan guys, no? Kay Holcim. LC, Lipanto. So, huwag natin kalimutan yung thumbs up natin guys. Baka naman. MACD, ayan, bullish. RSI. Ang RSI natin dito, 57. So, maganda pa. So, ang buy signal mo guys, just in case, ang maganda kasi kay Lipanto, dito sa moving average, exponential moving average, 0.1550, kung mo siya dito sa level na to, kasi dito kasi yung buy signal mo, pinakamalapit. Kaya kung makakuha ka malapit dito sa 0.15, mas maganda. Ngayon ito, nag-retest siya dito sa around 0.1550. Kung makuha mo siya dyan, mas maganda.
Just sa mas malapit dito sa 14.78 o 14 point or 15 peso, 0.15, sorry. Kung malapit siya sa 0.15, kunin mo. Kung sakaling dyan man sa 0.1550, ito ang target price mo, may 10% pa rin yan, guys. No, guys, kasi nga, kung titingnan mo, yung 52-week high nito, ito yan, no? Yan, no? 18.20. So, yung RSI natin na nasa 57, so okay na okay to. Ayan. Tapos yung moving average natin na 50, 50, 100, nagko-crossover na. Ayan. So long term mo tinitingnan to. So pero sa akin, kahit laruin mo lang muna to, buy near 0.15, tapos sell near resistance 0.17, magkano ang gain mo niyan? Just in case. Taas natin to. So 15% din yan. Next natin, si LR. So sa LR, tinitingnan natin dito. So long term din to tinitingnan natin si LR. So MAC din ito, bullish na bullish RSI nito. So ayan, nagkaroon siya ng pullback ng kahit unti. So tinitingnan natin to long term, guys, kasi nga yung moving average 50 at saka 100 at saka 200 nasa ilalim na rin. So kung sakali, kapag nabasag itong 1.4, sell signal mo na. Ang target mo dito, unang target mo, just in case, lalo-lalo na kapag nagkaroon ng breakout dito sa 1.82, current price 1.63. So, mayroong 11% yan na return, guys, no? Sa breakout ngayon. Kapag natuloy yung breakout na yan, at nagkaroon ng magandang volume, so, ayan ang next TP mo, 45.35. So, yan ang tinitingnan natin. Tapos ito, ayan, no? Yung January. Ayan. Ito yung mga tinitingnan na natin, mga possible price niya. Ito ng January. Yan ang tinitingnan natin kasi wala pang pandemic that time. Next natin, bago lang net ko. LTG. Itong susunod natin, si LTG. Yan natin. LTG, MAC din nito, ay yung RSI nito, so nasa around pa ng 68. So may history naman din siya ng mga 91. So okay lang din, guys, no? So kahit mga 85 or dito sa 84, pwede ka na mag-TP. Kung short term lang tinitingnan mo. MAC din ito, so may momentum. Number of tweets ang taas. Ito tinitingnan natin dito, guys, no? Buy near 12 pesos. Kung napapansin mo, ito na yung pinaka-low niya. Kung tumaas siya dito, na-break niya itong 11.89, ito ng pinaka-low niya, 11.81. Kung makabili ka na malapit sa 12 peso, mas maganda. Ngayon, kung tinitingnan mo naman to in long term, maganda siya dahil nga yung moving average 50 at saka 100, 200 crossover na rin. Ayan. Ganda yan ng CLBG. So, ayan. Just in case bumili ka dito sa 12.48, ayan. So, mayroon ka pang 5%. So, mas maganda, mas malapit sa 12 pesos ka makabili, mas maganda. Para ma-maximize mo yung earnings. Tapos, ma-less mo yung risk. So, ayan. So, resistant 2, yung 19.19 ang next TP mo. TP1 mo, itong 13.10. TP2 mo, 14.85. So, just in case, hindi mababasag yung 13.10, ano mo na, sell mo na. So, ayan. So, kung makakuha ka mas malapit sa 11.51, kunin mo yung price, 11.51. Huwag niyo kalimutan, guys, yung thumbs up natin. Maraming salamat. Next natin si Ma. So, si Ma, so, connected din to sa mga vaccine, guys, no, si Ma. So, MAC din ito, bullish na. So, RSI nito, ito yung RSI na mga gustong-gusto ko eh. Yung mga nandito pa sa level na sa 60 pa. So, buy signal tayo dito kay Ma. Ang unang TP mo dito, just in case hindi mabasag,
target price mo muna itong 2.2. So may 6% up yan. So next target mo kapag nabasag yan, itong level na to 2.4. Ayan. Yan guys, yung 2.4. So kung nakakuha ka dito malapit sa 1.9 o makakabili ka malapit sa 1.85 or 1.9, mas maganda. Ngayon kapag nag-break yung 1.85, sell mo na. Next natin si MRC. So, alam naman natin dito yung kay yung rumors guys, no, yung tungkol kay MRC na magiging holdings to. So, malapit na yung malapit na yung nasa SEC na daw eh. Bali-balita lang, yung rumors lang yung guys, no. So, paano na kayo mag-verify guys? So, ito, net profit nito 10.27 million. So, alam naman natin dito, nagsisiling kung minsan to or nag-up ng 30%. Ayan guys, no. So, magandang RSI pa nito based doon sa previous niya. Ayan, ang pinaka-high niya, 83. So, meron ka pa rin na 70. Ayan pa, may pinaka-high pa siya pala, 84. Ayan. So, dito, kung wala ka pang position, abangan mo na lang yung mabasag yung 0.48. Yan. Kasi ito, nadidiscuss kayo dito, mas malapit ka makabili dito sa 0.41, dito yung mga buy signal mo. So, sana dito ka nakabili, malapit dyan, dito na sa 0.42, meron ka ng up na 12%. So, baka naman, ayan, sina Miss Lai at saka yung maraming binili nito. Ayan, si Uchi. Next natin, so, hindi ko pala continue to guys, no. So, check nyo yung pinaka-taas nito, possible na next resistance kapag nabasag yung 0.48. So, buy signal yan guys, si MRC. So, 0.58 ang next resistance kapag natapos yung 0.48. Ayan, no. So, up ng possible na 24%. Ayan. Next tayo. Si MRSGI. Ayan. So, okay. So, MACD nito, bullish na bullish. Ayan. Bullish na bullish ang MACD nito. RSI, check natin. Net profit may pumasok. So, 12.48 million. 12.48,000. Check natin yun. So, ito ang resistance niya guys, no? So, tinitingnan natin kasi ito ito may history naman siya na RSI niya. Mataas. So, na around 79. So, nasa level pa lang siya ng 67. Although, malapit na sa profit taking, nasa stage na siya ng profit taking guys. Ngayon, kung hahawakan mo naman siya ng long term, kasi tinitingnan ko dito, dahil nga magpapasko nga, tulad ng mga ayan, tumataas yan dahil nga yung groceries nga ngayon magpapasko. So, moving average 100 at 200, ayan, moving average 100 at saka moving average 100 at saka 20 because over na rin. Tsaka yung 50 at saka 100. So, long term natin tinitingnan to. So, unang target price natin, kapag bumili ka 1.57, una ito, 1.67. So, may return na 6.67%. Next na target, ayan. So, 20% yan guys, no? So, kung makakabili kayo malapit sa 1.5, mas maganda. Ayan. So, ayan, ito yung January. So, ito yung mga tinitingnan pa natin after na mga 1.9. So, hindi ko lang nakita dito yung nung time na nagkaroon ng breakout dito sa term na to. Yan, no? Yung level na to. Yan, hindi ko lang nakita. So, ang ganda dito sa level na to. Up na pala to ng yung breakout ng ng downtrend, no? So, 13% na pala to. So, nasa momentum kasi yung kuha ko ng mga stock, yung nagkakaroon na ng momentum guys, doon ko kinukuha yung para hindi ka na masyado naghihintay ng matagal. Next natin, MWC.
So, MACD natin, ayan, tingnan natin. So, bullish na bullish yung MACD. So, crossover na rin. So, ito, ang RSI natin nasa level ng 64. So, mayroon tayong history ng mga 78, 77. So, ayan. So, tinitingnan natin to si MW sa long term, guys, na. So, crossover ng 200 at saka 100 nandiyan na rin. So, long term natin tinitingnan to si MWC. So, for earnings niya 742 M. So, may earnings siya ngayong quarter na to compare last year. Mas mababa nga lang yung earnings siya ngayon. Pero may earnings pa rin. So, target natin diyan sa 19.25. So, ayan, guys, no. So, buy near 15.02, 14.81, o mas nakakuha ka sa 14 pesos, hold mo na lang. Ayan. Next natin, PNB. Ayan. Masap matulog, guys, alas 12 na. Huwag natin kalimutan yung thumbs up natin, guys, kung okay sa inyo. Maraming salamat. So, PNB natin yung MACD. So, sign of reversal. So, ito ang tinitingnan ko naman dito kay PNB, itong level na to, yung 86. So, nasa level pa lang siya ng 78. So, pwede pa laruin to kahit mga 5% makakuha ka. Kung ang laro mo lang is mga mga weeks lang o days lang na laro. Ngayon, ang tinitingnan natin dito by January, itong level na to. Just in case makarecover to, galing na sa pandemic, ayan yung level na to. January, ayan. So, 13 point, yan. Yan tinitingnan natin. So, buy signal malapit sa 28 pesos. Kasi ito yung breakout to, ang tinitingnan ko dito, guys. Tapos yung earnings nito, magandang earnings nito, 2.51 billion. Up pa siya ng 2.89%. No? So, cost over ng 200 at saka 50. So, pang long term yan, pati din yung 100 at saka 50. So, sinusundan pa siya ng EMA 21. So, ito ang kadalasan mga pullback niya. Sumbungan na natin. Ngayon, kapag nabasag to ng EMA 21, ang pinaka magandang pullback dito sa moving average 50. So, ang tinitingnan ko dito, yung itong crossover na to sa 17 point, yung breakout dito sa 7 point, sa 27.99 or 28 pesos. Tama ba? Ayan, 28 pesos. Yung level na yan. No? Yung 28 pesos, yan ang tinitingnan ko. So, kung nakakuha ka dyan, mas maganda, hold mo lang. Ang next target yung 34.12. Or, kung hindi man dumating dyan dito sa level na to, ayan. So, may up ka pa rin na target na 7.18. Ngayon, just in case, ang cut loss level mo kapag nabasag tong level na to, ayan, 26.8. Kapag nabasag yan, abang ka lang dito sa mga 24. So, next natin SCC. So, malapit na tayo matapos, guys, no? SCC natin, ayan. So, MACD bullish na rin, sign of reversal. So, ang book value nito, guys, yung base dun sa study ni Call Financial, nasa 24 o 23.5, no? So, ayan tinitingnan natin dito. So, under value pa rin to, 62.82 yung resistant nito, yung RSI. So, dito, ang pinaka key factor dito, kung nakakuha ka dito sa 10 point, nag-dip kasi siya to eh. Sayang nga to, nagkaroon kasi ng issue yun sa sa call. Pero naman, yung mga existing na call, continue pa rin. Wala na nga lang idadagdag ng mga call energy. So, more on na lang to, kung mga existing. So, nakatay din to kay DMC na SCC na to.
So, kung nakabili ka dito sa 10.76, hold mo lang. Kasi nga ito, lalo na ito, kahintayin mo guys, yung cost over ng moving average, 100 at saka 50. Ayan. So, pero nasa baba naman siya, long term taga tinitingnan natin to 10.76 buy. Tapos, ang next target mo dyan, kapag itong breakout na to, una, titingnan natin yung unang breakout. Pangalawa dito, itong nagkaroon ng March. Ayan, March. Ayan. Yan ang tinitingnan natin. So, maganda yung return nito. Just in case, kasi yung March, so tapos, actually, itong January ang pinakamaganda. Kasi wala pang pandemic that time. Ito yung price nyo. So, nakabalik na sana siya. Ngayon, ang target muna natin yung March. In long term, ayan, yung level na to. So, may balik sa'yo na 64.87 sa 19.37 na price. So kung titingnan natin yung book value niya, sabihin natin 23.5 dito sa level na to. Ayan. So nasa mga 99%. Ayan guys, no. So alam naman natin na wala to si sa blue chip, si SCC. So buy signal pa rin tayo malapit sa 10.76. Next natin, SMC. So, ayan. Wala akong music, guys, no? So, iniiwasan ko din kasi ma-copyright. So, sana mag-send kayo, guys, kung anong mga magandang music kaya ilagay sa, ganito. Para just in case. Baka mamaya inaantok kayo guys, no? So, comment na lang guys kung inaantok kayo kapag yung mga patapos na, nauubos na yung energy natin. So, SMC, so MACD bullish, RSI nito, ayan, yung level na to nasa 70, so may history pa naman tayo na 79. Pero tinitingnan natin dito guys, kung matuloy na yung natin, yung patuloy yung project nito sa Bataan ba yun o Bulacan, yung airport. So, magpa-pump to. So, ang tinitingnan natin dito, kaya bakit bodega muna tayo, malapit dito sa 105, yan ang tinitingnan natin. Kasi, hindi pa naman nagsisimula, pero ang plano nun, based dun sa mga information sa akin ng mga kasama ko sa Pinas, next year, ang possible na ng simula ng project. Pero, ito, kasi naghahanda na, may pinaghahandaan na to guys. So, naghahanap na yung mga tao. So, kapag nagsimula na yung project, possible mag-aangat to si San Miguel. So, unang TP lang muna natin, 16%. Ayan. So, ang ganda ng volume niya, kaya bodega lang. So, kung wala pang pandemic, ang price nito, ayan. Unang tingnan natin yung March. Kung kailan siya bumaba nung March. Ayan. Nung March, itong level na to. Ayan. Ito yung March, yung 16.20%. Ngayon, yung January, ito. Ayan yung level na yan. So, 160. Sabi natin 160. Ayan. So, ayan ang tinitingnan natin. So, meron ka pang return na ito. Negative to. Ayan ang return mo guys, 48.71%. So, January yan. So, yun ang mga tinitingnan natin. Makabalik siya dyan sa January. So, ayan. So, hanggat mababa pa yung presyo, mas maganda na kunin na siya sa baba. Next natin, so, TBGI. Ayan. TBGI. Last 4 tayo. TBGI. So, MAC din ito, sign of reversal na rin. So, check naman na natin to. Baka ng net ko. Ayan. So, RSI. So, ang RSI nito maganda guys, 61. So, maganda momentum nito. So, ang tinitingnan ko kasi dito guys, kay TBGI, long term, itong crossover ng 200 tsaka 200 tsaka 100. Tsaka nagkaroon pa siya ng crossover ng 50 at tsaka 200. So, long term natin tinitingnan yan.
Ngayon yung EMA 21 natin sumusunod lang. Ngayon just in case makabili lang kayo malapit dito sa 0.2497 o 0.2450, makakuha kayo mas maganda. Kasi ang unang target mo dyan guys, kapag nakuha mo yan dito sa level na to, sabi natin kumuha ka dyan, ang unang target mo itong level na to. Yan. So 11% ang return yan. So maliit lang ang balik ang loss mo kapag nag-break mabe-break out tong 0.2797, sell mo na. Ayan. So 0.2492, sell mo na agad. So maganda ang return sa niyan. So long term naman tinitingnan natin 'yan, maganda kasi nga ito nga during March. Ayan guys. Ito. Itong March tapos January, ito January, ayan. Itong level na to. So, 'yun ang tinitingnan natin. Ang bilis niya maka-recover, oh. So, paangat na siya. So, 'yun ang tinitingnan natin. So, kapag na-break 'yan, itong next muna natin yung 0.30, 'yan. Ang tinitingnan natin. So, makabalik siya. So, at least lang mo natin kahit kumita lang tayo mga 5% diyan, okay na. At least naka-position ka na. 'Yun ang importante diyan, naka-position ka na, guys. Next natin, si Tugs. Ayan, si Tugs. Lapit na tayo. Ang bagal ng net ko. Kaya nagkagano. Si Tugs. So, check nyo lang yung mga news dito kay Tugs. So, ayan. MACD nito guys. Check natin MACD. So, may net pa rin siyang pumasok na 28.40. MACD. So, ayan. So, reversal. So, may momentum. Pero anytime, madaling mag-reverse yan guys. Ito, ang RSI nito, yung 61. So, maganda pa RSI nito. May level pa siya ng mga 75 na RSI. Ngayon, dito, crossover siya ng EMA moving average 50 at saka 200 at saka yung 200 at saka 100 crossover. So, long term natin tinitingnan. Pero kung tinitingnan natin in short term lang, yung chupet-chupet na buy lang dito muna, tapos just in case dito, sell mo dito sa 1.5 or 1.55. So, ayan. So, yun yung pattern. Mas malapit dito sa 1.42 o 1.4, yun ang bili mo. Kaya kung tingin mo, magdidip na 1.3, dito mo saluin sa 1.3. Ang cut loss mo dito, kapag nag-close below 1.25, cut loss na. Kaya pwede mo naman hawakan ng long term kasi nga base sa moving average 50 at saka 100. Web. Si Web guys, depende ito sa sa Padcore. Tinitingnan natin yung depende sa operation ng Padcore, yung mga casino. So, ngayon naman mga December, siguro okay na rin siguro yung casino sa atin o yung kahit yung online. So, yan ang mga tinitingnan natin. Check natin to. MACD nito. So, ayan. So, nag-crossover na. Mahal ng net ko. RSI nito. Ayan. So, 65. So, dito, ang pinaka-key dito kay web, just in case gusto mo siya laruin, ayan, buy near 2.8. Diyan sa mga level na yan. So, ang hinihintay natin dyan, magkaroon siya ng, kasi breakout to eh. Nagkaroon siya ng breakout dito sa may 2.8. So, may volume pa. Ang hinihintay natin, 2.8, mag-dip siya ng 2.8 para gumanda. Kaso nga lang, kung titingnan mo, ang dip niya, after nitong nag-retest sa 2.8, ito ng level na 2.88. So, kung makukuha mo siya malapit sa 2.8, mas maganda. Pero ano mo lang to, at least patulugin mo muna yung mga pera mo dito kahit siguro mga 2 weeks, tingnan mo, kung maghintay-hintay ka lang. So, ayan, 17 point. Kung bibili ka naman sa previous price, 17.50
10 ang possible mong kitain dito. Ngayon, ang balik sa'yo, kapag nabasag yung 2.8, ang loss sa'yo is 4 point, o sabi natin 5%. So, ayan. So, maganda pa rin yung reward sa'yo, yung balik. Kay web. So, Wilcon. Next natin. Si Wilcon, check natin to. So, mark din ito, bullish na, mayroon pang foreign na mahigit isang linggo na pumapasok. So, ayan. So, actually maganda tong Wilcon na to, noong time na wala pang pandemic. So, kalakasan nito, 55 o 56 yung RSI nito. Pakita ko sa inyo guys, no. Ito yung guys, yung Wilcon, no. Naka-recover ng actually ito. So, ito yun, no. Paakyat talaga siya si Wilcon noong time na January, February nga to, oh. So, andyan sa level na nagkakaroon siya ng consolidation, nagiging isang buwan na, kasi ito yung pinaka-high niya, 19 pesos ang pinaka-high niya. Ngayon, nagkaroon lang ng pandemic, bumaba siya. So, ang tinitingnan natin dito in long term, tapos yung moving average 50 at saka 100, ayan na. So, 100 natin, 15.54. So, 15.56 yan, no? So, nasa ilalim na. So, ito tinitingnan natin guys in long term guys, no? Si Wilcon. Sa first resistance niya, mayroong balik sa'yo na 7.56. Ngayon, sell signal mo kapag may nabasag itong 14.68. Ayan. So, nauuntog muna siya sa moving average 200. Ngayon, kapag nakalagpas pa siya dyan sa price na yan ng moving average 200 sa 15.73, possible na itong 16.70 na resistance. Ngayon, kung i-hold mo siya ng matagal, ito ang magandang titingnan mo dyan dito. Ito yung pagkakaroon niya ng all-time high na dito. Ayan yung level na yan. Yan. So, 22%. So, pwede mo siya i-hold hanggang sa mahit niya na yung pinakmataas niyang resistance. Pinakbago niyang all-time high. Yan ang tinitingnan natin kay Wilcon. So, matagal-tagal yan, hold na yan. Possible, hindi lang 6 na buwan yan. Next natin, ang last, si WPI. So, medyo, may nakikita ko dito magandang laro kay WPI. Kaya just in case, tutukan nyo rin to guys, si WPI. Tingnan nyo lang, huwag nyo kalimutan thumbs up natin guys, no? So, ang RSI natin, nasa level ng mga 69. Ayan. Bakit? Okay. So, nasa level siya ng 69 guys, no? Yung mark din natin bullish na bullish. Naghang. Nawala yung net natin, ah. Last na lang, naglang-oglo ko pa. Mabagal talaga guys. Ayan guys, nakabalik tayo. Medyo mabagal, huli na nga lang sana, no? So, ayan guys, no? RSI natin nasa level ng 69, ayan. So, may all-time high naman tayo na mataas na, 88. So, tinitingnan ko dito kayo, no? Kay WP, maganda siya laruin.
kung makakabili ka dito sa malapit sa 0.6, mas maganda. So, kapag nabasag tong level na to na 0.59, sell mo na. Or kapag nabasag tong EMA 10 sa 0.6, sell mo na. So, isa pa sa maganda dito guys, ito, ayan, yung level na to. So, halos ganyan talaga siya. Ngayon, ang kaabang-abang nito kay possible po mag-up to na maganda. Mga ganitong gumagawa siya ng plug formation or nagkakaroon siya ng box type tapos pump ulit. So itong tinitingnan ko kay WPI na to guys, no. So kaabang-abang to. So buy signal near 0.6, kapag nag-close below 0.6, sell mo na. So ang target mo dito kay WPI, kung sakali dito sa 0.66 ka nakabili, tingnan natin dito. Yan level muna guys, no. So possible na mga up nito. Yan 0.66 tapos 0.77. So ayan, tapos maximum ka ng ito, level na to, taas na to. Tingnan natin yung resistant nito. Dagan talaga ng net ko, nakakasira. Ito, level na to, 0.85. Yung 0.85 na yan guys. Kasira talaga eh. Yan 0.85. .85, 0.84. .66. Ayan, no? So 28% yan guys. 28% yan. Tapos yung unang TP mo, just in case, itong level na to, 0.77. Ayan guys. So maganda yan. So kabang-abang to si WPI. So inininunod ko din to guys. So I hope guys may na-share akong idea sa inyo kahit mabagal yung internet ko, no? Pasensya na. So huwag niyo kalimutan yung thumbs up natin guys kung okay sa inyo. Maraming salamat.